Roma Kapitulo 8 versikulo 5 hanggang 6, isang paliwanag. Ang Roma Kapitulo 8 versikulo 5 hanggang 6 ay isang mahalagang bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, na nagsasalaysay ng dalawang magkaibang paraan ng pamumuhay, ang pamumuhay ayon sa laman at ang pamumuhay ayon sa espiritu. Ang dalawang uri ng pag-iisip. Ayon sa laman, verse 5a, ang mga taong nabubuhay ayon sa laman ay nakatuon sa mga bagay na ninanais ng laman, ang mga materyal na bagay, ang kasiyahan ng katawan, at ang pansariling pagnanais. Ang kanilang mga pag-iisip at kilos ay ginagabayan ng kanilang mga likas na hilig at pagnanasa. Ayon sa Espiritu, verse 5b, samantala, ang mga taong nabubuhay ayon sa Espiritu ay nakatuon sa mga bagay na ninanais ng Espiritu Santo, ang pag-ibig, ang katarungan, ang kapayapaan, at ang paglilingkod sa Diyos. Ang kanilang mga pag-iisip at kilos ay ginagabayan ng Espiritu Santo, na nagbibigay sa kanila ng lakas at gabay upang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang resulta ng dalawang uri ng pag-iisip. Kamatayan, verse 6a, ang pag-iisip ayon sa laman ay humahantong sa kamatayan, hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi espiritual na kamatayan, ang paghihiwalay sa Diyos. Ito ay dahil sa ang pagsunod sa laman ay nagdudulot ng kasalanan at paghihirap. Buhay at kapayapaan, verse 6b, ang pag-iisip ayon sa espiritu ay humahantong sa buhay at kapayapaan, hindi lamang espiritual na buhay, kundi isang buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan, at pag-asa. Ito ay dahil sa ang pagsunod sa Espiritu Santo ay nagdudulot ng pagpapatawad, pagbabago, at pakikipag-isa sa Diyos. Aplikasyon. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mahalagang piliin nating mabuhay ayon sa Espiritu Santo. Nangangahulugan ito ng pag-iwas sa mga bagay na nagdudulot ng kasalanan at paghihirap, at pagtuon sa mga bagay na nagpapalapit sa atin sa Diyos. Kailangan nating palaging humingi ng gabay sa Espiritu Santo upang matulungan tayong gumawa ng tamang desisyon at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Conclusion. Ang Roma Kapitulo 8 versikulo 5 hanggang 6 ay isang malakas na paalala sa atin na ang ating mga pag-iisip at kilos ay may malaking epekto sa ating espiritual na buhay. Sa pamamagitan ng pagpili na mabuhay ayon sa Espiritu Santo, maaari tayong magkaroon ng buhay na puno ng kapayapaan, kagalakan, at pag-asa. Ang pagpili naman na mabuhay ayon sa laman ay haantong lamang sa kamatayan at paghihiwalay sa Diyos.